Good day, students! I am your ma'am, Nasi, and happy Eid Mubarak to all of you. Ngayon ay balik realidad na naman tayo kung saan magkakaroon tayo ng mga bagong diskusyon at talakayan para sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, gusto ko munang i-recall nyo ang naging talakayan natin last meeting o magkaroon muna tayo ng balik-aral. Ano nga ba ang naging talakayan natin last meeting? Ito ang tungkol sa project-based learning, kung saan ito ang isang paraan ng pagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay siyang gumagawa ng mga proyekto at sila ang nag-explore sa mga kung paano nila matututunan ang isang bagay. Kung natututo sila sa pamamagitan ng mga paggawa ng proyekto, pananaliksik at paglikha ng iba't ibang output. So sa pamamagitan nito, nagiging epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral dahil hindi lang sila passive learner o hindi lang sila basta-basta nakikinig lang sa kung ano yung tinuturo ng guro, dahil sila din ay gumagawa ng way or gumagawa ng mga proyekto upang mas maunawaan nila ang topic or ang binigay na topic ng kanilang guro. So ito ay sa pamamaraang ito, ang mga mag-aaral ay hindi lamang sila nakikinig sa guro dahil sila din ay aktibong gumagawa ng mga projects sila at na-share nila yung mga ideas nila sa project na ito. Maliwanag ba? Ito ba ay naalala niyo na ba ang naging talakayan natin? Nang sa gayon ay makapag-proceed na tayo sa bago nating diskusyon at paksa. Handa na ba kayo? Ang paksa na ating tatalakayin para sa araw na ito ay using open-ended tools in facilitating language learning. So, kapag ba class naririnig nyo yung word na open-ended, ano yung pumapasok sa isipan nyo? Di ba nga, meron tayong tinatawag na open-ended question, close-ended questions, kung saan ang close-ended ay nangailangan lamang ng iisang tamang sagot, or yes or no. Samantalang ang open-ended naman, ito yung hindi lang ito nakapokus sa isang sagot dahil ang sakop nito ay ang malawakang idea or malawakang sagot. Kinangailangan siya na malawakang sagot at hindi lang ito na iisang tamang sagot. Maliwanag ba? Ngayon ay aalamin natin kung ano-ano nga ba itong mga open-ended tools at kung paano nga ba ito nagiging epektibo o nagiging epektibo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Okay? Ang open-ended tools class, it refers to ICT tools which helps the teachers and learners make their learning concrete, efficient, encouraging, and meaningful. Ibig sabihin, class, ito ang mga tumutulong sa mga estudyante at mag-aaral na maging mas malawak ang kanilang scope sa kanilang pagkatuto at pagtuturo. Ito yung mga digital tools or ICT tools na nagbibigay ng kalayaan sa mga mag-aaral na piliin kung ano yung nagbibigay ng kalayaan sa mga mag-aaral na lumikha ng iba't ibang output gamit ang mga open-ended tools na ito. Itong mga open-ended tools class, ginagamit ito ng mga mag-aaral at hindi lang ito nangangailangan ng iisang tamang sagot. Kung saan na maaaring magkakaiba-iba yung output or magkakaiba-iba yung magiging output or work ng mga mag-aaral. Ngunit lahat sila ay tama. Hindi natin masasabi as a teacher na mali ang isang work na to at tama ang isang work na to. Hindi, samantalang kapag sinabi natin open-ended, malaya yung mga mag-aaral na kumuha or nang pumili ng apps na gagamitin nila para sa isang magiging aktibidad nila. Halimbawa, inatasan ng isang guro ang mga mag-aaral niya na gumawa ng isang digital poster or infographics. So sila na yung bahala na humanap ng apps or sila na yung bahala na magdisenyo ng kanilang infographic or digital poster. At ang ibang students naman ay maaaring pumili ng Microsoft Word at iisa-isahin ang mga disenyo na gusto nila at meron naman din mga pipili ng Canva. So sa pamamagitan class, itong Canva, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, ito yung mga open-ended tools kung saan malaya lumikha yung mga mag-aaral na pumili ng kanilang sariling output at sa huli yung teacher kapag pinanasan na nila yung output nila, hindi sasabihin ng guro na mali yung output mo at tama yung output mo. Dahil lahat yung tama, hindi ito nakapokus sa isang tamang sagot lamang. Ngunit maaaring magkakaiba-iba nga ng grado na ibibigay si teacher dahil magkakaiba-iba din ng output. So the more na mas maganda yung output, the more na mas malaki yung grado. Naintindihan ba ako?
Hindi ito limitado klase, isang tamang sagot lamang. Sa halip, hinahayaan nito itong mga open-ended tools ng ang mga mag-aaral na mag-isip, na mag-isip ng malikhain, na i-enhance yung creativity nila, yung critical thinking nila, mag-eksperimento at magpakita ng sarili nilang interpretasyon. So sa pamamagitan ng mga open-ended tools na ito yung mga ginagamit nila upang makalikha ng iba't ibang output, different outputs na hindi sila magkakapareho ng output. Naintindihan? Ngayon naman, sabi, ayon nga dito kay Palmer, teachers need to demonstrate 21st century characteristics to be able to meet the demands of the 21st learners. So, hindi lang pala class 21st century skill ang kinakailangan na taglayin ng isang guro. Dahil meron din itong mga 21st characteristics na kinakailangan nila taglayin or kinakailangan nilang ipakita upang mas maging epektibo ang pagkatuto. Ang ano nga ba yung mga 21st century? Diba, ito nga yung creative thinking, ito yung problem solving, yung communication skills, yung digital literate, at marami pang iba. So, ngayon kasi class, ang mga estudyante ngayon, or ang mga mag-aaral ngayon, hindi lang sila ay wide yung knowledge nila about teknolohiya, marami yung advanced sila, they are more advanced than the traditional students. So sila, in a way na kinakailangan ng mga guro na ma-meet nila yung demands ng mga 21st century learners na ito, at kung maaari ay mas mahigitan pa nila yung kaalaman nila about dito. Maliwanag ba? Okay, ngayon ay tumungo na tayo sa mga kung ano-ano nga ba itong characteristics. So, una na dito ang create a learner-centered classroom. So, sa tingin nyo ba class, kapag ba sinabi natin learner-centered classroom, anong ibig sabihin nito? Ito class ang nakapokus, kapag sinabi natin learner-centered classroom, nakapokus ito sa mag-aaral at hindi sa guro. Ito yung ang sentro ng pag-aaral, ang focus ng pagkatuto ay ang mga mag-aaral at hindi lamang sa isang guro. Ibig sabihin, isinasaalang-alang ng guro ang iba't ibang kakayahan, interes at pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan din class ng learner-centered classroom, mas nagiging epektibo ang pagkatuto dahil nagkakaroon ng active participation yung mga students sa talakayan ng isang guro. Hindi lang basta-basta nag-lecture or hindi lang basta-basta nagtuturo yung guro, dahil kinakailangan din ito ng participation at collaboration sa kanyang mga estudyante. So, kinakailangan class na ngayon nataglayin din to or mataglayin din to ng isang guro na magkaroon ng learner-centered. Huwag lamang nakapokus sa kanya na as a teacher, dahil mas magiging epektibo ang pagkatuto kung nagkakaroon ng or kung ang focus ng pagkatuto ay ang mga mag-aaral mismo. Halimbawa class, kagaya nga ng sabi ko, sa halip na puro lecture lamang, maaaring din magkaroon ng mga aktibidad, mga katanungan na ibibigay ng isang guro para sa kanyang mga mag-aaral, na kung saan sila na mismo ang tuto class ng binigay ng isang guro. Maliwanag ba? Ngayon naman ay halimbawa class, itong sa learner-centered, halimbawa inatasan ng guro ang kanyang mga mag-aaral na gumawa ng mga presentations, mga outputs, kagaya ng sinabi ko kanina, mga infographics. So gagamit sila ng Canva. So hindi ito spoon feeding. Kapag sinabi natin learner-centered, hindi ito yung spoon feeding na pagtuturo kung saan lahat ay nasa guro. Dahil ito din ang focus nito, ang pinaka-focus nito ay ang mga mag-aaral. Maliwanag? Ang pangalawa naman dito sa mga characteristics na ito, ang facilitate the students' productivity skills. Plus, yung mga students or yung mga mag-aaral kasi, iba-iba yung talent nila eh. Iba-iba yung productivity skills nila. So, kinakailangan yun mapalabas ng isang guro o kinakailangan niya yun ma-facilitate in a nice way or ma-facilitate na yun sa magandang paraan. Sa tingin nyo ba class, paano nyo ba natututunan yung mga naaral nyo or yung mga tinuturo sa inyo ng inyong guro? Paano nga ba? Through applying it. So sa pamamagitan ng ina-apply natin kung ano nga ba yung natuturo nila at kung na-apply din natin to, kaya nga meron tayong aplikasyon eh. Kaya meron yung mga guro, meron silang mga aplikasyon kung para malaman nila kung meron nga ba kayong natutunan sa itinuro sa inyo at kung paano nga ba magkakaroon kayo ng improvements, saang part kayo magkakaroon ng improvements. Maliwanag ba? So as a guro, ito yung mga tumutukoy sa ang productivity skills, ito yung mga tumutukoy sa mga kakayahan ng mga mag-aaral na makagawa ng iba't ibang output gamit ang mga digital tools na to, gamit ang kanilang natututunang kaalaman, gamit ang mga open-ended tools, sa tulong ng open-ended tools. So sa pagtuturo ng wika class, mahalagang hindi lamang natututo ang mga mag-aaral ng kung ano nga ba yung grammar, kung ano nga ba yung teorya, kundi nagagamit din nila ito sa actual na komunikasyon.
Maliwanag ba? Halimbawa, maaring magbigay ng aktibidad ang isang guro kung saan magbibigay siya ng mga magre-required siya ng maikling video presentation kung saan sila ang gagawa ng sarili nilang mismong script. Sa Filipino, maaari din silang gumawa ng roleplay, maliit na or mabilisang roleplay. So sa pamamagitan ng ganun, mas nagkakaroon ng active participation or nagkakaroon ng nalalabas ng mga student yung talent nila. Nalalabas nila yung talent nila sa pagsulat, sa pag-direct at sa iba't iba. Okay? Maliwanag ba? Ngayon naman ay tumungo naman tayo sa pangatlo kung saan ito ang learn new technologies. So sa panahon ngayon, class, technology is everywhere. Lahat ng ginagawa natin, kahit saan tayo pumunta, mayroong teknolohiya. So as a future teacher or kayo as a future teacher, kinakailangan yung kung mayroon mang magguguro sa inyo or kung as a teacher class, kinakailangan natin na marami or malawak yung kaalaman natin about sa mga iba't ibang teknolohiya na makakatulong sa atin sa pagtuturo upang mas maging epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral o ng mga tinuturuan mo. So kayo pa class, ano-ano yung mga digital tools na ginagamit nyo sa paggawa ng mga school activities? Di ba, andyan lagi yung Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, andyan lagi yung mga Canva, yung mga iba't ibang apps, iba't ibang open-ended tools kung saan malaya kayo na gumawa ng sarili niyong output na hindi nakapokus sa isang tamang sagot lamang. Am I right? Okay. So, ang teknolohiya class, patuloy siya na umuunlad, kaya kailangan din na sumabay sa pagbabago upang mas maging epektibo ang ating pagtuturo. So, maaaring gumamit tayo, as a guro, maaaring gumamit ng mga Microsoft presentation kapag mayroong bagong talakayan or paksa upang mas maging less hassle at mas maging accessible ito sa lahat ng estudyante mo. Dahil ang Microsoft presentation class, malaya ka na gumawa kung ano nga ba yung isusulat mo doon, kung ano nga ba yung ituturo mo doon. So, hindi mo na kailangan pag gumawa ng mga traditional methods or traditional tools, kagaya lamang ng mga visual aids. So, it's less hassle. Malaki ang nagiging tulong ng teknolohiya sa panahon ngayon. And then, so sa ganitong paraan, mas nagiging kawili-wili ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So, we proceed to the next one. Naintindihan ba yun? If you have questions, class, kindly put it in the comment section so I will do my best para sagutan ang mga katanungan nyo, okay? And then, let's proceed to go global to allow students learn. So, class, it's very important din na ang mga mag-aaral or i-encourage ng guro yung kanyang mga mag-aaral na do not limit yourself inside the classroom when it comes to learning. Kasi kapag class, sa learning or sa pagkatuto, malawak yan eh. Marami yung opportunities, marami yung mga, malaki yung kakayahan mo, may kakayahan ka na matuto sa iba't ibang paraan. So, ang pagiging global class, ito yung mga mahalagang katangian din yung pagiging global. Kasi, ito sa tulong ng teknolohiya, hindi na limitado sa loob ng silid-aralan lamang ang pagkatuto. Maaaring ang estudyante, encourage mo yung mga estudyante na sumali sila sa mga online seminars, virtual discussions, or sa mga online mga presentations ng kanilang study. Kasi sa pamamagitan ng ganito class, mas nagiging madami yung alam nila, mas naging epektibo yung pagkatuto nila at mas the more na magsali sila sa mga ganito, sa mga online seminars, sa mga online discussions sa iba't ibang online gamit ng teknolohiya, is mas magiging epektibo yung kanilang pagkatuto. So kapag sinabi natin class, go global. So meron tayong mga estudyante na nag-exchange student sa other, di ba? Meron tayong mga estudyante na nasa ibang bansa, ibang country, nag-aaral na sila doon, and then exchange student, and then, so kung wala tayong masyadong opportunity or budget para doon, meron pa rin naman tayong technology, meron pa rin naman tayong phones, laptops, dahil marami na ngayon sa online yung mga, kagaya nga nasabi ko na marami na sa online yung mga iba't ibang digital presentations na yan, yung mga seminars na yan, yung mga webinars na yan, imposible pa rin yun. Kahit nasa saan ka man lupalop ng mundo, kapag meron kang internet at technology, ay makakakonect ka sa iba. Okay? Am I understand? So, sa ganitong paraan class, when it comes to language learning, natututo yung mga mag-aaral sa mabisang komunikasyon at pag-unawa sa iba't ibang kultura. Kasi hindi lang sila yung tao dun eh. So, mas madami yung namimit nila na iba't iba yung cultures, iba't iba yung wika. So, sa pamamagitan nun, mas natututo sila. Okay? Ngayon ay, let's proceed to number 5. Smart use of gadgets.
when it comes to gadgets class, your phones, yung mga cellphones nyo, I'm sure lahat na kayo may cellphones or lahat kayo may access sa mga cellphones nyo. So sa halip class na puro pang personal yung ginagamit nyo, why not gamitin nyo din ito sa pagkatuto nyo? Well, I'm sure na ngayon din, gamit na siya sa panahon ngayon, yung mga phones nyo sa pagkatuto or sa in-learning. So sa kasalukuyang panahon, halos lahat na kayo ay may sarili-sariling gadget na. So, sa halip na pagbawalan ng isang guro ang paggamit nito, maaari itong gawing kasangkapan sa pagkatuto. Maaaring gamitan ng mga mag-aaral ang kanilang cellphones upang malaman ng mga hindi nila ma-solve, hindi nila alam yung mga informations na hindi pa nila alam. For example, meron silang hindi naintindihan sa tinuro sa kanila ng isang guro. So maaaring gamitin nila ang phones, then search it, isang click mo lang, and then lalabas na yung lahat ng katanungan mo. So, smart use of gadgets. But we must use it responsibly. Kinakailangan natin class, tandaan na hindi lang ang mga gadgets na yan, nakakatulong siya, but at the same time, nakakasira din siya. So, kinakailangan natin itong, we must use it responsibly. So, sa ganitong paraan, naging kapakipakinabang ang paggamit nyo ng phones, ang paggamit nyo ng teknolohiya. So, hindi naman kasi class ang makaka-benefit niyan yung teacher nyo eh. Hindi naman makaka-benefit niyan yung ibang tao, kundi ikaw mismo makaka-benefit niyan kasi ikaw yung matututo. Okay? Am I understand? Okay, next is do vlogging. Vlogging, okay? Hindi natin sinasabi na vlogging. Magkaiba ang vlogging sa vlogging. So, kapag sinabi natin vlogging class, ano yung idea niya sa vlogging? Ang pag-vlog. You have any idea? Ang vlogging class, ito yung tumutukoy sa magandang paraan upang maipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang idea. Kung sa pamamagitan ng vlog class, ito yung maaari kang sumulat ng iba't ibang mga sanaysay, gawa yung mga own sanaysay mo, own tula, o own reflections sa mas malawak na audience. Ipopost mo lang yung output mo, then magkakaroon ka na ng access sa iba't ibang, pwede mong i-post yung output mo, pwede mong i-post dito sa vlogging, and then eventually pwede kayong ma-discover, pwedeng marami yung tao na makakabasa ng mga gawa nyo. So lalo na kapag mabilis or maganda yung mga pagsulat nyo, then maaari kayong gumamit ng vlogging. But as well as the teachers, maaari din yung teachers then they do vlogging also. But yung pinaka-focus din kasi ng vlogging is upang maipahayag ng isang teacher, ng isang mag-aaral ang kanyang mga output, ang kanyang mga sariling gawa. Okay? Understand? Next naman ay ang pagiging digital o paperless. Ito yung go digital and promote the go paperless. Kapag sinabi natin digital, it's understandable na mas nagiging accessible ang lahat kapag meron tayong teknolohiya. It's much easier than the traditional. So, ang paperless class, I'm very sure na ngayon is most of the teachers are using paperless. Ito yung most of the teachers are using paperless na sa halip na isubmit ng mga students yung mga work nila through personal or yung gumagamit pa sila ng papel is they submit their work through internet or through technology or through digital devices. So sa pamamagitan ng mga digital devices, nagkakaroon tayo ng mga na pwedeng sa halip na ipasa sa papel ang kanilang assignment, maaaring ipasa ito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Google Classroom. I'm sure you're all familiar with that. Or email. Bukas na mas madali ito class, nakakatulong din tayo sa kalikasan dahil nawawala yung paggamit natin ng papel or nawawala yung paggamit natin ng maraming papel. At minsan din kasi class as a teacher, nawawala talaga. Minsan may instances na yung output ng student mo nawawala or nami-misplace. So para maiwasan din yun, pwede tayong gumamit ng Google Classroom or online messenger. Pwede din doon nila isubmit yung work nila. So, makikita ng teacher kung kailan nila sinubmit. But it's very important. So, it's very important din class na malaman natin na there are still challenges. Kasi nga, merong students na hindi lagi yung access nila sa internet. Kasi if you don't have internet connection class, you won't be able to submit your requirements on time. So, minsan kailangan din as a teacher na be considerate, i-consider mo yung mga ganun na times na minsan hindi nila nasasubmit yung work nila on time dahil nga walang internet, dahil walang ilaw, dahil walang wifi. There are still challenges, but ang pinaka-importante lang is kung paano nga ba i-handle ng guro yung challenge na yun. So,
Next is collaborate with other educators and students. When it comes to language learning class, it's very effective. Very effective kapag nakipag-collaborate or kapag may kolaborasyon may kolaborasyon ka sa iba't ibang students as well as sa iba't ibang educators. Kasi class sa pamamagitan ng language learning, so the more na mas marami yung alam mo, the more na mas marami yung kilala mo, the more na mas kapag collaborate ka, the more na mas marami yung matututunan mo. So sa madaling salita, ito yung sa pamamagitan class ng kolaborasyon, natututo yung mga mag-aaral kapag in-apply natin ito sa mga mag-aaral, natututo sila na makinig sa idea ng iba at ma-share din nila yung idea nila at magbahagi din sila ng sariling opinion about a certain topic. So it's very important na collaboration and teamwork, ito yung pinaka-importante din as a student. Kasi class, may times na yes, mabubuhay ka ng ikaw lang or wala kang kaibigan or wala kang kasama. But ito yung mas magiging effective kung mayroon kang kasama, mayroon ka nakikipag-collaborate ka sa kanila dahil mas marami yung idea, mas marami yung information na makakalap mo mula sa kanila. And then, next is, I hope you understand what I'm saying. I hope na magets na yung mga sinasabi ko at kung may hindi kayo naintindihan ay maaari kayong mag-comment or maaari nyo sabihin personally sa akin upang matugunan natin ang inyong mga questions. Okay? Next is the use web chats. Class, kapag sinabi natin web chats, it's actually ito yung messenger, ito yung iba't ibang web chats na ginagamit natin na kung saan maaaring ang isang guro mag-send siya ng mga announcements, na mag-send siya ng mga learning materials na hindi kinakailangan pa ng personal na meet up ng isang guro at ng isang educator. So sa pagkakaroon ng online discussion, maaari din katulad ng ginagawa natin ngayon, kapag we won't be able to meet or kapag may mga aktibidad is gumagawa tayo ng online meeting or on Zoom or Google Classroom. Then sa pamamagitan nun, tuloy-tuloy ang pagkatuto. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto ng mga mag-aaral at ang pagtuturo ng isang guro. So nagagamit natin itong web chats. For example, Messenger, di ba dyan na nag-a-announce yung mga guro nyo, dyan na nagbibigay ng mga learning materials. So, hindi nyo na kailangan, no need to print out. So, nagiging paperless din tayo. Dahil sa pamamagitan lamang ng phone, smart use of gadgets, sa pamamagitan lamang ng mga phone nila, maaari nilang i-download yung file, then pwede sila mag-study nun without printing it. Okay? Am I clear? Maliwanag ba? Ngayon ang susunod naman ay ang connect with individuals through social media. So class, I'm sure na lahat kayo gumagamit ng social media. I'm sure na lahat kayo merong social media and know how to use social media. So when it comes to language learning class, it's very important or it's very effective, kagaya nga ng sinabi ko, kapag you connect with individuals, you connect with different individuals in social media. But do not use it in a bad way. Do use it in a correct way. For example, meron kang mga kilala or kakilala na mga individuals sa internet, social media, then pwede kang makipag-usap sa kanila, to make it short class, ang social media, pwede mo itong gamitin bilang platform yung iyong pagkatuto kung gagamitin lamang ito ng maayos. Hindi lang puro post lang, hindi lang puro my day lang, hindi puro personal or wants mo lang. Kinakailangan din ito na gamitin mo yung platform na ito sa iyong pagkatuto ng language or sa language learning. And the next one is the introduce project-based learning. I know na alam niyo na kung anong meaning dito. Alam niyo na kung ano yung tinutukoy natin sa project-based learning na ito. Kapag sinabi natin project-based learning, ito yung nagbibigay ng freedom, pagkakataon sa mga students na mag-aral at matuto sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga iba't ibang output, iba't ibang projects. So, halimbawa, maaaring gumawa yung mga mag-aaral ng mga video documentary na project tungkol sa iba't ibang kultura ng Pilipinas kung ang topic nila is about culture. So, they can use a video documentary sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital devices. Sa pamamagitan nito class, imbis na nakikinig lang sila kung ano nga ba yung iba't ibang culture sa Pilipinas, kung sa kanilang guro is gagawa sila ng proyekto kung saan magkakaroon ng documentary. Itong documentary class, it's very effective kasi sa pamamagitan ng documentary, hindi yung knowledge na nakukuha mo, hindi lang dun sa guro mo, but at the same time, mas
nagkakaroon ka ng malawakang idea about sa iba't ibang culture kapag nagkakaroon ka ng interview or nagkakaroon ka mismo ng nakikipag-usap ka mismo sa mayroong iba't ibang culture. So, sa pamamagitan proyekto pa rin ito. For example, yung teacher na inatasan kayo gumawa ng teacher na gumawa ng video documentary, then sa pamamagitan na to, mas naging epektibo yung pagkatuto nyo about sa different cultures at hindi lamang nakapokus sa kung ano nga ba yung tinuro sa inyo ng isang guro or sa online. Okay? And then, the next one is build a positive digital footprint. Kapag sinabi natin class na digital footprint, ano pala to? Ano ang pagkakaintindi nyo sa digital footprint? Kapag sinabi natin class na digital footprint, ito yung tumutukoy sa mga bakas o impormasyon na naiiwan sa isang tao sa internet dahil sa kanyang ginagawa online. For example, you as a teacher, ikaw ang role model ng mga students mo. Ikaw ang kinakailangan sa online, you set or you build a positive digital footprint. Hindi ka nagko-comment ng mga masasama, hindi ka nagko-comment ng mga malalaswa, or hindi ka nagko-comment or hindi ka nagpo-post ng mga iba't ibang pictures na maaaring makasira ng identity mo or makasira sa'yo mismo. So, we must, kahit yung kayo mga student, kahit kayo, you must build a positive digital footprint. Kasi class, sa online, hindi lang ikaw yung tao sa online, hindi lang ikaw yung tao sa social media. Lahat ng sulok sa mundo, mayroong nakikita niya yung mga post mo, if lalabas sa feed nila, of course. But, lahat yan class, kapag nag-comment ka, kapag nag-post ka, you must think it. Kaya nga meron tayong think before you click, di ba? Kasi kapag nakita na ng ibang tao, kahit i-delete mo pa yan, nagsaset na yan sa mind nila, naka-screenshot na yan. So you must set a positive digital footprint as a teacher. Okay? And then, next is learning coding. Ano nga pala itong coding class? Kapag sinabi natin coding, isa itong mahalagang kasanayan sa modernong panahon. Kapag meron bang maalam sa inyo or meron ba kayong alam about coding? Marunong ba kayong mag-coding? Okay. Ang coding class, ito yung proseso ng pagsulat ng mga utos, instructions sa isang computer gamit ang mga programming language. Ibig sabihin, ito yung gumagawa ka ng mga gumagawa ka ng website, application, or digital content. It's not easier to use, or it's not easier to make, but at the same time, it's not hard to make, or it's not hard to make as long as you learn it, as long as alam mo kung paano nga ba gumawa ng coding. But very important din siya class when it comes to modernize kasi nga na mas nagiging accessible, mas nagiging mabilis, or mas malawak yung nalalaman natin about technology and such. So, sa madaling salita class, kapag sinabi natin coding, ito yung paraan ng pagbibigay ng direction sa computer kung ano dapat nilang gawin. For example, kapag gusto mo gumawa ng website na kung saan andun lahat ng mga output ng mga students mo. For example, andun yung mga sanaysay ng students mo, ng mga poems nila, ng mga kahit ano na gusto mong gumawa ng website. So, pwede mong gamitin yung mga code na HTML. Ito yung para sa structure o laman ng webpage, yung CSS. Ito naman yung para sa design o itsura ng webpage na gagawin mo. JavaScript para sa mga interactive features. Okay? I hope you understand it. And the next naman is ang last, pagiging innovatibo, being innovative. Ito naman bilang guro class, it's very important or kailangan din natin taglayin ang pagiging malikhain at ang pagiging bukas sa bagong paraan ng pagtuturo. So, as a teacher, hindi lang dapat nakapokus sa isang strategy kung paano nga ba natin tuturuan yung mga mag-aaral dahil kinakailangan natin ng malawakan or madaming strategy sa pagtuturo ng mga mag-aaral upang mas maging epektibo ang kanilang pagkatuto. So, sa kabuuan class, ang paggamit ng mga open-ended tools na ito sa pagkatuto ng wika ay mahalaga upang mas maging interaktibo, makabuluhan at makabago at ang proseso ng pagkatuto. So sa pamamagitan ng mga digital tools, nagkakaroon ng mga pagkakataon ng mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang idea, design, lumikha ng iba't ibang output at mapaunlad ang kanilang komunikasyon or kasanayan sa komunikasyon or in facilitating the language learning. Okay? That's all for today. At maaari kayong mag-comment sa comment section kung meron kayong katanungan and I will do my best to answer you. Okay? Thank you for listening and that's all students. Goodbye. Okay, so, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu and a good day and a blessed day to each and everyone. So, by the way, I am Nasrima M. Magumnang, but you can call me Ma'am Nasri. So, ngayon, ating ipagpapatuloy ang diskusyon which is about naman sa
viewing the essential parts of learning plans. So, sa buong mundo, iba-iba ang hitsura at nilalaman ng mga learning plans sa pagkatuto. Ngunit may mga bahagi na hindi pwedeng baliwalain dahil kailangan natin ito ng lahat ng guro. Maaari itong maging syllabus para sa isang semestre sa kolehiyo, plano ng units, pang-araw-araw na banghay-aralin o plano na inaangkop para sa isang estudyante. Para maintindihan natin ito, ating tatalakayin kung paano ba gumawa ng mga learning plans. Mas mabuti kung titignan, susuriin at aaralin ang mga halimbawa nito. So ngayon, unahin natin ito sa tinatawag na Intel Teach Unit Plan. Ang dokumentong ito ay isang Intel Teach Unit Plan template na binuo ng Intel Corporation noong 2007. Ito ay isang detalyadong balangkas o plano na ginagamit ng mga guro upang maghanda at magpatupad ng isang unit ng pagtuturo sa kanilang mga klase. Ito yung itsura o format ng isang template ng Intel Teach Unit Plan na kung saan ang nilalaman nito sa unang bahagi ay tungkol sa mga may gumawa at sa unit. Naglalaman ito ng unit author, sino yung gumawa ng plano na ito, at unit overview. Pundasyon ng unit na naglalaman naman ito ng targeted standards like ano ba talaga ang dapat natin matutunan ayon sa mga alintuntunin ng paaralan o departamento ng edukasyon. Kailangan din isulat rito ang the learning outcomes. May tatlong uri rin ito ng tanong. From essential, mga tanong na malalim at pwede pang ibang topic na gamitin. Unit, mga tanong na particular sa unit na ito. At content, mga tanong para malaman natin kung naintindihan natin ang mga aralin. At assessment plan. At the same time, may timeline pa ito, which means kung paano tayo susuriin bago magsimula habang nag-aaral at pagkatapos ng proyekto o unit. Another thing is andyan rin ang mga detalye ng unit, so makikita ninyo. And also, hindi rin makakalimutan yung mga materials and resources na kailangan for this unit para sa pagtuturo. Sa madaling salita, ito ay isang gabay para sa mga guro kung paano magdisenyo ng isang epektibong aralin o serye ng mga aralin. Naunawaan po ba? Okay, so magaling. So, isang halimbawa pa ay ang DLP ng Department of Education or DepEd. Okay, so ito yung pinaka-familiar sa atin, tama? Dahil bilang isang future educator, madalas natin itong ginagamit para sa pagpaplano ng pagtuturo, tama? Okay, so ito yung format ng paggawa ng DLP. So, ang larawang ito ay nagpapakita ng isang Detailed Lesson Plan or DLP template na karaniwang ginagamit ng mga guro sa Pilipinas, lalo na mula sa Department of Education or DepEd. Ito ay isang mas detalyadong gabay para sa isang particular na aralin sa loob ng isang unit. So, makikita natin sa format nito na mauuna ang pamagat ng aralin. Time frame, teacher, pangalan ng guro, objectives, kung ano ang dapat matutunan o magawa ng mga estudyante sa pagtatapos ng aralin, contents or topic, at references, mga ginamit na materials like aklat, website, at iba pa. And also, the materials na ginamit mo sa pagtuturo. After that, dito na tayo sa pinakakatawan or body ng aralin, which is may dalawang column. So first column is the teacher's activity, kung ano yung gagawin ng guro o paraan at lahat ng sasabihin ng guro. And the second column is the student's activity, kung ano yung gagawin naman ng students bilang tugon sa guro. May mga bahagi rin ito tulad ng motivation, presentation, discussion, generalization, application, evaluation, and assignment, which is, alam na natin ito, tama? Okay, so sa madaling salita, ito ay ang blueprint ng guro para sa bawat aralin upang matiyak na maayos, epektibo at kompleto ng pagtuturo sa mga estudyante. Naunawaan po ba, class? Okay, so magaling. Sunod naman ay ang masusing banghay aralin sa Filipino. So alam ko na ang iba ay familiar na kayo rito. Maaaring nakagawa na kayo o wala pa. Para doon sa hindi pa nakakagawa nito, ating tatalakayin ang mga paraan ng paggawa ng isang masusing banghay aralin. Malinaw ba, class? Okay. So ito naman yung itsura ng template ng banghay aralin. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang masusing banghay aralin sa Filipino na nangangahulugang detailed lesson plan sa Filipino. Ito ay isang template na ginagamit ng mga guro sa Pilipinas, particular sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ito ay katulad ng naunang DLP or detailed lesson plan na ipinaliwanag ko kanina. Ngunit ito ay nakasulat nga lang sa Filipino. So ganito yung format naman ng paggawa ng masusing banghay aralin sa Filipino. Una ay ang pamagat ng aralin, pangalan ng guro, pamantayang pangnilalaman. Ito ay tumutukoy sa kaalaman at pag-unawa na dapat matutunan ng mga estudyante. Pamantayang pagganap. Ito ay tumutukoy naman sa kakayahan ng mga estudyante na maisagawa ang kanilang natutunan. Pagkatapos ng pamantayang pagganap, mapapansin ninyo na may mga nakakolom rito na hinati sa 7 bahagi, which is dito isusulat ang layunin pang pagkatuto o learning outcomes, nilalaman ang
paksa o konsepto ng aralin. Pamamaraan, ang proseso ng pagtuturo ng may dalawang pangunahing kolong, which is yung gawain ng guro at gawain ng mga mag-aaral, pagtataya at pagtatasa, takdang aralin, at mga sanggunian. So, mapapansin ninyo na walang pinagkaiba ito sa DLP sa English dahil pareho lang na ang nilalaman nito kung paano simulan ng guro ang paraan ng kanyang pagtuturo. Ang naiba lang ay ang format ng template nito. Malinaw po ba? So, ating ipagpatuloy. Ang pang-apat naman na isa pang halimbawa ng learning plan, ito ay ang tinatawag na syllabus. Ang larawan na ito ay isang syllabus template na ginagamit sa mga pamantasan o kolehiyo, lalo na para sa mga kursong nagtuturo ng wika. Ito ay isang detalyadong balangkas ng isang buong kurso. So, ganito naman yung format nito So, ang paraan naman ng paggawa ng syllabus ay simulan natin sa unang bahagi na makikita nyo dito. Ito yung mga pangkalahatang impormasyon ng asignatura, parang profile lang niya. Una ay ang name of course at course number, semester and year offered, credit units at contact hours. Sa susunod na bahagi, ito ay tungkol sa mga kinakailangan bago o kasabay ninyong kumuha ng subject na ito. Like sa prerequisites, ito yung mga asignaturang kailangan ninyong tapusin muna bago kayo makapasok dito. Prerequisites, ito naman ay mga asignaturang pwede ninyong kunin kasabay ng subject na ito. At kailangan rin maglagay ng course description. May mga layunin rin ito, like program learning outcomes and course learning outcomes. Naintindihan niyo po ba? Okay, so pagkatapos nun, may bahagi na nagsasabi kung paano nauugnay ang mga layunin ng asignatura sa iba pang bagay. Ang alignment of course learning outcomes with the graduate attributes. Ito ay isang talahanayan na nagpapakita kung paano makakatulong ang asignaturang ito para mabuo ang mga katangiang dapat meron ang isang graduate. Sunod naman ay yung course learning outcomes versus program learning outcomes mapping table. Ito naman ay isang chart na nagpapakita kung aling bahagi ng mga layunin ng BSED program ang natutugunan ng bawat layunin ng asignatura. Parang binibigyan kayo ng roadmap para alamin niyo kung saan kayo patungo at paano kayo makakarating doon. Isa pang mahalagang bahagi ay ang course learning plan. Ito yung detalyadong schedule ng ating mga aralin sa buong semester na nahati sa tatlo, which is yung prelim, midterm at finals. So, sa madaling salita, ang syllabus ay ang kompletong roadmap ng isang kurso sa kolehiyo o universidad na nagbibigay ng lahat ng mahalagang impormasyon na kailangan ng isang estudyante at profesor para sa mas matagumpay na pagtatapos ng kurso. So, yan ang ilang halimbawa ng paggawa ng learning plan upang maging madali at epektibo ang pagpaplano ng isang aralin sa pagtuturo. Okay, so naintindihan class ang ating diskusyon patungkol sa mga learning plan ng ating mga binanggit? Okay, so magaling. Bilang mga future educator, kinakailangan na maging familiar tayo sa mga ganitong uri ng learning plans sapagkat ito ay nagiging kapaki-pakinabang sa atin at malaki yung may tutulong nito sa atin upang maging madali at maganda ang pag-deliver natin sa mga aralin para sa mga mag-aaral. Naunawaan po ba? Okay, so ngayon tayo dumako naman sa sunod na paksa na ating tatalakayin. So mula sa mga larawan na aking ipinapakita, maaaring kayo ay familiar na rito. Tama? So ano nga ulit ang tawag sa mga ito? Tama. Ito ay mga uri ng graphic organizers. So kapag sinabi natin na graphic organizer, ano yung unang-unang pumapasok sa inyong isipan? Yes, tama. Ang graphic organizer ay isang visual ng kasangkapan o larawan na tumutulong sa atin na ayusin at intindihin ang mga impormasyon o idea na nagbibigay daan upang makita ng mas malinaw ang mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang konsepto. At isa sa halimbawa ng graphic organizer ay ang Venn diagram. Which is, ito yung pinaka-common na alam natin na isa sa uri ng graphic organizer. Tama? So, when we say Venn diagram, ito ay isang visual tool na gumagamit ng dalawang overlapping na bilog upang magpakita ng pagkakatulad, which is yung nasa gitna, at pagkakaiba yung nasa gilid na circle. Let's say, for example, paano natin ilalagay sa Venn diagram ang online class at face-to-face class? So, ang halimbawa na ito na online class at face-to-face is pareho silang nagtuturo ng aralin. So, maaari natin yan ilagay sa gitna, overlap. So, ang pagkakaiba naman ay ang online ay gumagamit ng Zoom or using other technology to communicate with students. Well, ang face-to-face ay direktang interaction between teachers and students. So, madali lang ang paggawa at pagsagot sa Venn diagram. Tama? Aalamin lang natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay. Nakuha?
Okay, magaling. Sunod naman ay ang Fryer model. Ito ay isang 4-box organizer na nagtuturo ng isang salita sa pamamagitan ng definisyon, characteristic, example at non-example. Halimbawa, ano ang 21st century skills sa pagtuturo? Dito natin yan ilalagay sa pinakagitna. Karaniwan inilalagay ang 4 na kahon ng magkakasunod o magkakatapat para madaling basahin at maunawaan ang buong konsepto. So, katulad ng sinabi kong halimbawa, una ay kailangan natin bigyan ng definasyon ang 21st century skills. Ano ang mga characteristic na dapat mayroon nito sa pagtuturo? Magbigay rin ng mga example at non-example upang mabuo natin ang Fryer model. Naunawaan po ba? So, ang pangatlo naman ay ang tinatawag na bubble diagram. Any idea about this? Okay, so para mas madali, let's say, for example, what are the 21st century skills that teachers need to process? Yes, tama. Like critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity and innovations, digital literacy, lifelong learning, and so on. So, lahat ng sinabi ko ay maaari natin itong gamitin as an example of bubble diagram. Kasi, pag sinabi natin na bubble diagram o bubble map ay isang central bubble na may mga nakakabit na bubble para sa details or attribute ng main idea. Katulad ng sinabi kong question about 21st century skills that teachers need to possess. Dito natin ilalagay sa center nito. Well, ang sagot ay dito natin isusulat sa mga nakakabit na bubble for the details. Nakuha mo ba? Okay, susunod naman ay dito naman tayo sa T-chart. Ang T-chart ay isang simple na 2-column table, parang malaking T, para sa paghahambing ng dalawang sides tulad ng pros, cons, or yes, no. Let's say for example, advantages and disadvantages ng AI sa students. Ito ay maaari natin gamitin as an example of T-chart, which is ang mga advantages ng paggamit ng AI ay dito natin yan ilalagay sa kabilang side ng column. Well, yung disadvantage naman ay nasa kabilang side. So, sa madaling salita, ang T-chart is to make a decision. So, isa pang halimbawa ng graphic organizer ay ang fishbone map. So, kung titignan natin, ang itsura ay parang buto ng isda. Tama? Ang fishbone map o Ishikawa diagram kung tawagin rin ay isang backbone na may bones para sa causes ng problema sa head. Let's say for example, mahina ang online collaboration ng mga students. So ang main problem ay mahina ang online collaboration ng mga estudyante. So ano-ano yung mga causes nito? Like poor internet, walang training, distraction sa bahay, yung environment, and others. So, yun yung mga causes, which is, yan yung mga ilalagay natin dito sa parang buto ng isda as a causes ng problem. Nakuha po? So, another example ng graphic organizer ay ang inductive tower. Ito naman ay isang uri ng graphic organizer na parang tore o pyramid sa hugis. Ito ay gumagamit ng paraan mula sa malawak na idea papunta sa tiyak at detalyadong punto. Like for example, public speaking. Ang nasa pinakamataas na antas ay ang pangunahin o pinakamalawak na paksa. Dito ay yung public speaking. Ang second na antas naman ay maaaring ilagay dito ang paghahanda, pagganap sa entablado. Sa pangatlong antas naman ay mga mas tiyak na bahagi ng mga pangkat sa itaas. Para sa paghahanda, maaaring isama sa pagsusuri ng madla at pagsusulat ng talumpati. At para naman sa pagganap ng entablado, maaaring ilagay ang bodily language at tono ng boses. Well, sa pinakamababang antas, mga pinaka-detalyadong punto o hakbang maaaring pagsusulat ng talumpati at iba pa. So, sa madaling salita, parang pagbuo ng tore mula sa pinakamalaking pundasyong pangunahing paksa papunta sa pinakamaliit na bato o detalye. So, ang T-chart ay tumutulong na maunawaan kung paano nagkakaugnay ang mga maliit na idea para bumuo ng isang malawak na konsepto. Nakuha po ba? Okay, so next one is ang flowchart naman ay isa rin itong uri ng graphic organizer na kung saan isang series ng boxes na konektado ng arrows upang ipakita ang steps or sequence ng proseso. Like for example, yung pagluluto. So step by step or sinusunod na procedure para magawa ito. So parang ganun ang halimbawa ng flowcharts. Malinaw po ba?
Okay, so another one naman ay story map. Ano naman itong story map? So, base pa lamang sa format nito is alam na natin kung paano ito gamitin o isagawa. Ang story map ay isang diagram na naglalagay ng story elements tulad ng character, settings, problem, events, at resolutions. Katulad lang ng paggawa o pagbabasa ng isang kwento. Mayroon na tayong idea rito kung ano ba ang mga importante na detalye rito na dapat natin alam upang mas maunawaan natin ito sa pamamagitan ng paggamit o pag-alam ng mga story elements nito. Okay? So, another one is yung 5Ws chart. Okay, so sa salita pa lang na 5Ws ay nagkakaroon na tayo ng idea rito. So, palagi natin itong naririnig, which is starts with W na mga questions. So, pag sinabi natin na 5Ws chart ay isang star or wheel na sumasagot sa who, what, when, where, why para sa complete na info ng topic. Let's say for example, maaari natin dito gamitin yung story map. Like, if gusto natin malaman at masagot ang ating mga kasagutan sa isang story, ito ay maaari natin itong gamitin para mas maunawaan natin ang isang bagay. Nakuha? So, yan yung mga iba't ibang uri ng graphic organizer. Okay, so natalakay na natin ang ilang halimbawa ng mga learning plan at iba pang uri ng graphic organizer. So, hanggang dito lamang po ang aking diskusyon at ipagpapatuloy naman ito ni Miss Miris ang diskusyon. So, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mary Sahara S and you can call me Ma'am Ara. Okay class, now you understand what open-ended tools are, the learning plan in each unit plan, and also the different graphic organizer. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay patungkol sa using presentation in teaching language skills. Using presentation in teaching language skills, both teachers and student can learn variety of skills in the process of planning, developing, presenting, and evaluating their presentation. Yung mga language teachers, gumagamit sila ng mga computer to create visual and audibly appealing presentation na pampasuporta doon sa gagamitin nila na pag-present sa kanilang mga estudyante, yung ituturo nila. So, gumagamit sila ng mga iba't ibang media tools. By using presentation software application, student can also develop their project outputs and report to be able to share in the class or in the World Wide Web. Ibig sabihin, dahil sa mga application na ito is natututo yung mga estudyante. Mas nadidevelop nila ang kanilang mga sarili sa paggamit ng media tools at dito is mas napaprogress pa yung kanilang planning, yung developing, presenting, and evaluating their presentation. Ibig sabihin is mas nahasa pa sila sa iba't iba nilang kakayahan. According to Skonik and Cool 1999, sa pagtuturo at pagkatuto ng wika, gamit yung mga presentation software application is napakalaking tulong ito sa estudyante at sa teacher. Dahil dito, ang mga estudyante rin is nagagamit nila yung wika nila ng madalas para sa pagsasalita, pakikinig, pagbasa, at pagsulat. Dahil nga sa paggamit ng mga application na software na ito is nahasa nila ang kanilang mga innovative skills integration dahil sa mga tasks na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga guro. Ang presentation software ay kadalasan rin ginagamit sa mga businesses at iba pang disciplines for presentation. It is a very powerful tool in language classroom presentation. Allow language learners to experience a world of a real language environment and community and language courses. Such as, for example, the Filipino language, ang English na wika, ang mother tongue nila, tsaka yung mga foreign languages. So dito is inahayaan yung mga estudyante na matuto ng wika. So according to Skolnick and Cool 1999, so ang presentation software application allow language learners to, number 1, present their language report with audio, visual image, and animation. Ibig sabihin, yung pag-present ng mga report is gumagamit tayo ng mga audio, visual, yung mga picture, animation para mas naiintindihan, nauunawaan yung nais na ipahiwatig ng isang reporter. Pangalawa, develop and present their group project using real-world visual presentation. So, para matuto sila mismo is, ang ginagawa nila is gumagamit sila ng mga real-world visual presentation.
For example, is para matuto sila paano pa yung pagluto ng isang adobo, is ginagawa nila yun mismo. Para sila mismo is natutuhan nila kung ano yung pagluluto ng isang adobo. Sa pangatlo naman is present chart, table, graphics, and other that are useful to facilitate student understanding of any language concept. Dito is gumagamit yung mga teacher ng chart, tables, at graphic para mas nauunawaan ng mga estudyante ng maayos, klaro, organisado yung nais na ipaintindi ng mga teacher. For example, sa math, gumagamit sila ng mga tables para i-separate kung ano yung ginamit dito. For example, ginamit sa unang table is yung ganito na formula. Sa pangalawang table is yung solving. Para ma-separate, naka-organize, para mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral. Number 4, show data stored in graphic organizer that cannot be fully presented by a printed materials. Ibig sabihin, sa pag-present nila ng kanilang nakolektang datos is kailangan naka-graphic organizer ito para mas nauunawaan ito, para mas naiintindihan at nakikita mismo kung saan ba ito nagsimula, ano yung pinakapunto nito, paano ito yung kinalabasan ng data na nakuha nila. Number 5, develop digital stories or storybooks. So dito, yung mga language learners is natututo rin sila gumamit ng mga digital application o yung mga sites na ginagawan mismo ng mga stories or storybooks. Sa pang-anim naman is sinasabi dito na kailangan makita ng mga language learners kung ano nga ba yung naging resulta ng mga survey or questionnaire na ginamit sa kanilang pagkatuto, yung mga language assessment activities para makita nila kung saan nga ba sila nagkamali or ano pa yung dapat nilang i-improve o dapat na matutuhan. Number 7 is articulate, dapat sinasalita at crystallize their ideas using the special feature of presentation software apps. So dito is hinahayaan yung mga language learners na magsalita at gumamit ng mga features sa mga presentation software apps tulad na lamang ng mga Canva, 'di ba? Tulad ng Canva at yung iba pang mga application na software apps. Tulad rin ng mga WPS, yung Word. Okay. Number 8, experience language learning process through the integration of content and the presentation. So dito is na-experience nila mismo yung pagsasalita through integration content and the presentation. Habang nagpa-present sila is nagsasalita sila, nag-oral presentation sila. So mas na process yung pag-learn nila ng mga languages. Tulad na lamang ng wikang Filipino kung gumagamit sila ng wikang Filipino sa pag-present or wikang Ingles. Number 9, enjoy developing their project, thus they are highly involved. So sa pag-present, paggamit ng mga presentation software application is hinahayaan yung mga estudyante na ma-enjoy rin nila yung pag-develop ng paggawa ng kanilang mga project or yung mga activities. Number 10 is kailangan yung teacher is magbigay ng feedback sa ginawang ng mga estudyante kung ano nga ba yung ginawa nilang content at saka form. Kasi yung mga estudyante is yung mga mag-aaral is naririnig nila kung ano yung report ng kanilang kasamahan at nakikita din nila ito. At dapat is mag-comment yung isang teacher kung mayroon bang mali o mayroon bang dapat idagdag sa kanyang presentation, sa kanyang ginawa. Number 11, sa pag-present ng mga information o yung topic, kailangan direct to the point. At saka limited areas lang yung ginamit ng mga slide presentation. Ibig sabihin, huwag kang magpaligoy-ligoy pa. At saka huwag kang lumayo sa mismong topic, avoiding digression and drifting. Ibig sabihin, huwag kang lumayo sa mismong topic. Huwag mong i-discuss yung hindi connected doon sa topic na yun o yung information mismo. Number 12 is kapag nararamdaman mo na you feel comfortable, so dito is mas na-express nila yung kanilang mga sarili and na innovatively communication. Ibig sabihin, mas nagiging innovative yung pag-communicate ng teacher at saka yung student kapag nafe-feel nila na comfortable sila sa isa't isa. So dito is mas natututo yung mga estudyante kasi kapag comfortable yung estudyante for example is kapag pagkatapos ng discussion ng isang guro is
nagtatanong talaga ito. Kasi nga, alam niya na si teacher is hindi magagalit. Alam niya na si teacher is mahinahon. At pinapakinggan ni teacher kung ano nga ba yung nais sabihin ng estudyante. Specifically, the integration of presentation software application to language teaching and learning is very beneficial in developing the student learning. So, narito yung 4 macro language skills ni na Skunik and Cole 1999. Una, sa 4 na makrong kasanayan ay ang pagbasa. So, dito, hindi lamang nakapokus sa pagbasa o pagbigkas ng mga salita ng isang estudyante sa isang babasahin. Dito rin pumapasok ang kanilang critical na pag-iisip kung totoong naunawaan nila yung kanilang binabasa. So dito sa pagbasa is mas napapaunlad ang kanilang kaalaman sa mga impormasyon na kailangan nila upang mas lumawak ang kanilang mga idea na natutuhan. So for example, yung mga mag-aaral is bibigyan ng isang akademikong artikulo. So ito is particular sa isang paksa na kanilang pinili. So, kailangan nilang ipakita kung ano nga ba yung conclusion sa klase. So, sinuri nila yung artikulo ng critical, pinagkukumpara at inihahambing ang mga ideyang ipinakita. So, pinagsama-sama at sinuri. So, sa panghuli is pipili sila dito ng mga highlights para isama sa kanilang mga presentasyon. So, dito sa pagbabasa ng artikulong ito is magagamit talaga nila dito yung critical na pag-iisip. Kasi ihahambing nila dito kung ano nga ba yung mga nakuha nilang mga idea o impormasyon sa mismong artikulo. So, maunawaan natin na sa pagbasa is hindi lamang pagbasa, kundi dapat is nauunawaan natin kung ano nga ba yung na inilalahad ng isang impormasyon. Pangalawa, sa makrong kasanayan ay ang pagsulat o writing. So, dito is nahasa yung mga estudyante sa pagsulat ng kanilang mga idea. Dito natututo sila kung paano paikliin yung isang pagsusulat para ilahad yung pinakapunto ng nais iparating na mensahe o impormasyon. So, sa paggawa ng slide, upang mapanatili yung mensahe ng isang impormasyon o kaalaman o isang paksa is kailangan hatiin ito sa maikli o kung ano nga ba yung pinakapunto ng nais na iparating o ipresenta ng isang mag-aaral. So, maaaring kailanganin ng mag-aaral na ayusin ng isang angkop na mga punto sa slide. So, ang mga mag-aaral ay kailangan mag-ayos ng mga punto sa parehong oras ng pagkasunod-sunod ng mga slides. Hatihin ng mga punto sa mga slides para mas maunawaan at organisado ito. Pangatlo, pagsasalita o speaking. So, dito papasok yung paghasa sa mga estudyante sa pagsasalita nila sa harapan. Dito papasok yung oral presentation, kung saan ang mga mag-aaral ay kailangan na masanay sa pagsasalita ng mga may hirap na mga salita, yung pagbigkas. So, tiyakin na meron sila ng lahat ng leksyon sa Ingles na kailangan para sa kanilang pagsasalita. Para hindi sila mahirapan is dapat sinasanay yung mga mag-aaral sa pagtanghal sa unahan. So, sa paggamit ng computer, sa pagtatanghal ng mga computer o mga laptop is dito ay nababawasan yung kanilang kaba kasi yung pagsasalita kasi sa face-to-face is mas naninervous yung estudyante sa pagsasalita. Pero pag ang kaharap niya is yung computer is na tila nababawasan ng kanilang tensyon o pakiramdam ng pagkawalan ng kaba sa pagsasalita ng Ingles or iba pang wika. So sa pagsasalita dito is natututo yung estudyante dahil nga nagagamit niya yung kanyang sariling wika, binibigkas niya yung mga salita sa tunay na pagbigkas ng mismong salita. Or kung ano nga ba yung totoong pagbigkas sa salitang iyon. At nakikinig o listening. So dito, nalalaman ng guro kung meron nga bang natutuhan ang kanyang mga estudyante. Kung meron ba silang naunawaan sa kanilang ginawang talakayan. So maaaring ang guro ay magbigay ng mga tanong sa mga estudyante. At kung masagot man ito ng mga estudyante, ay totoong may natutuhan sila. Maaari ring magbigay ng isang pagsusulit na upang masukat ang kanilang naunawaan o pag-intindi sa talakayan. Maaari rin na magsulat sila ng 3 kaalaman o katotohanan ng kanilang natutunan patungkol sa paksa. Sa paghahanda ng mga pagtatanghal ng wika, mayroong iba't ibang salik na dapat isaalang-alang upang matiyak ang mga kakayahan sa wika ay na-develop at naipakita rin. So narito yung mga basic instructional design sa paghahanda ng mga presentasyon.
Una, setting up the presentation class. So dito, hindi sapat na sabihin lamang sa mga mag-aaral na pumunta at gumawa ng isang presentasyon sa unahan. Kailangan ituruan yung mga mag-aaral sa mga kasanayan na kailangan sa pagbibigay ng presentasyon. So maaaring kabilang dito yung mga bagay tulad ng paggamit nila ng eye-to-eye contact, kung paano nila ayusin ang kanilang pagpresenta, kung paano nila kausapin yung kanilang mga tagapakinig o yung audience, kung paano nila gamitin ang mga kompas o ang kanilang body language, ang pamamahala ng oras o kailangan alam nila kung ilan nga ba yung magagamit nila ng oras sa kanilang pagpresenta. At kung paano sila bumuo ng isang epektibong PowerPoint presentation o PPT. So dito is kabilang rin yung quality voice ng isang nagpapresenta, yung paggamit ng mga galaw ng katawan upang maintindihan ang pagpresenta o pagre-report ng isang estudyante. Pangalawa, organization of the presentation. Ibig sabihin, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga slides na ipapresent ng isang estudyante. Pangatlo, presentation skills. So, developing oral presentation is very important to consider in developing oral presentation, to spend time to consider the macro and micro skills that are needed. So, narito yung micro level skills na kailangan ng isang estudyante, yung paggamit niya ng mga vocabulary at mga grammar na kailangan ng isang estudyante upang maging successful ang kanyang oral presentation. These items are important to the student for two reasons. Una is yung mga estudyante is inahayaan na maging successful when they are presenting in the class. Pangalawa, yung language at yung grammar na ginagamit ng estudyante na na-learn niya sa course na yun, sa subject na yun, is giving a presentation while useful for them in other situation that involve spoken English. Number 4, the use of visual aids. So, visual aids are very important part of oral presentation. Kasi ito yung nagpo-provide ng suporta sa pareho na speakers at listeners during the presentation. So, kasi nga, yung mga visual aids can be used to give more is being said and act as a concrete reminder of the message for both details about the topic. Hinahayaan yung mga audience na maunawaan nila kung ano yung pinapresent ng isang presenter sa unahan kapag makita nila yung mga supporting na mga visual aids. So, it helps the student who are at the paper writing presentation are motivated at using presentation comparatively weaker and acquiring a language to be motivated to participate sa mga presentation upang maging valuable member of their group para yung pagkatuto ng mga estudyante ay positibo. Kahit na dinamiko sila, dahil magkakaiba-iba yung mga estudyante, ay nagkakaisa sila sa pagkatuto dahil nga sa paggamit ng mga visual aids na sumusuporta sa pagpresenta ng isang aralin o isang lesson. Lastly, performing self-reflection. So, ito yung pinaka-final stage ng oral presentation. Kasi dito, nahasa yung bawat estudyante sa pagsulat ng isang self-reflection, kung ano nga ba yung natutuhan nila sa pagtatapos ng isang presentasyon. Nahasa ang kanilang pagsulat ng writing skills dahil dito ay dumadami ang kanilang kaalaman sa mga bokabularyo at lumalawak ang kanilang kasanayan sa paggamit ng wika. Maraming salamat po sa pakikinig. Dito lamang pong nagtatapos ang aking talakayan sa parteng ito. Ito ay pagpapatuloy ni Malina Srimati. Maraming salamat ulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako naman ang inyong magiging guro sa talakayan na ito. You can call me Ma'am Nash. So, let's proceed to our next discussion, which is about using a spreadsheets in language learning. So, but before that, have any of you used Excel or Google Sheets? I know na nakagamit na kayo before, right? So, spreadsheets are mostly used by mathematics majors or in business courses. However, did you know that spreadsheets are also beneficial in language courses? They can contain dates, text, and other content that can be presented and used for discussion in language classes. So, here are the essential ideas that teachers may consider when employing a spreadsheets in language classroom. The first one is reinforced learning, scientific and mathematical language that is also relevant in language learning.
By using spreadsheets in language classes, students can understand and use words that are commonly used in science and math, such as date, percentage, average, total, and graph. These terms are useful in language subjects, and using them can also help improve students' English vocabulary. So the second one is add well-designed charts and tables to reports to enhance students' non-verbal reading skills. When the teacher is discussing, he or she can use charts or tables. In this way, students can easily understand the lesson without needing a lot of words. By using a pie chart, for example, we can quickly understand the information instead of reading long paragraphs. It also makes it easier to compare and analyze different parts of the data. So, did any of you create or make a graph, tables, or chart before? I know, nakagawa na kayo, right? So very good. By making your own charts and tables, you are not only practicing English vocabulary, but also learning how to organize and present information clearly. These skills will help you in language learning and in many other subjects as well. That was the third is. The fourth one is give students a completed chart and see if they can reconstruct the underlying worksheet. This goes a long way toward helping them understand the relationships between the data and the child. So, give your students a completed chart. For example, a pie chart showing favorite types of words in English class. For example, noun is 40%, verbs 30%, adjective 20%, adverb 10%. After that, ask your students to create a table that shows the number of students who chose each word type. Doing this will help them understand how the chart represents language information and improve their ability to organize and interpret data in English. So the fifth one is required that language reports and research papers contain some type of chart to help support their findings. Encourage them to look for samples from the World Wide Web. Tell your students that when they create a report or research paper, they can add a chart or table to show the results. In this way, the information will be clearer and easier to understand. Encourage them to look for examples online to get ideas on how to design their charts effectively. The sixth one is let students explore websites that have table presentation for language teaching and let them discuss how these were used to facilitate the acquisitions of language competencies. Allow your students to visit websites that use tables in teaching language. Example, a website that shows grammar rules in a table like verb tenses, parts of speech, vocabulary list. After the students explore the tables or website, they should talk about how those tables help them learn language skills better. The seventh one is let the students look for charts in language learning materials like textbooks, workbooks, and others and discuss why these were used. Allow your students to look for a chart in a language learning material such as workbooks, textbooks, and other resources. After that, let them explain how the charts help them understand the lesson. The eighth one is teach the language and principles of financial literacy and management, as it is also important to learn these concepts in the context of purposive communication and life skills. The eighth statement is to teach your students about money matters such as budgeting and saving. By teaching them about money, they will also learn English words and terms related to financial management. Understanding how to manage money is an important life skill. The ninth one is explain numerical concepts by showing the relationships between numbers and their concrete representation in charts and graphs. As language teachers, this is needed to understand language researchers with quantitative designs. The non-statement emphasizes the importance of explaining numerical concepts by showing the relationship between numbers and their visual representation in charts and graphs. By doing this, students can better understand how data is organized and interpreted. This is especially important in language studies because many language research papers use quantitative data such as percentage, averages, and survey results. Understanding these concepts helps students analyze and interpret research findings effectively. So the last one is demonstrate how spreadsheets are useful in preparing assessment and evaluation tools for students' performance. So the 10th statement explains that spreadsheets are very useful in preparing assessment and evaluation tools for students' performance. For example, teachers can use Excel or Google Sheets to record quiz scores, compute average, and automatically calculate final grades. This makes grading faster, more organized, and more accurate.
Teachers can also create charts to track students' progress and identify their strengths and weaknesses. In this way, spreadsheets help improve both assessment and evaluation in the classroom. Before we proceed to our next discussion, let me ask you first, what apps or websites do you usually use to create or edit documents for your school requirements or research? I know some of you will say or will answer Microsoft Word or WPS, right? Very good, because that applications are example of word processing tools that help us create, edit, and organize our documents more easily. So our next discussion will focus on some apps and websites that can help us write, edit, and improve our documents, especially when preparing school requirements and research papers. So here are some tools that can be alternative to Microsoft Word. The first one is Dropbox Paper. So Dropbox Paper is an online collaborative tools that allow you to write, edit, and brainstorm ideas. You can also review designs, manage tasks, and even run meetings with your classmates. It's perfect for joint projects, presentations, and working with groups. Even if you are remote, one of the best things about Dropbox Paper is that it combines multiple documents in one place and helps you track tasks and action items. You can share files, images, videos, and links, and even comment or tag people to collaborate better. It works on web, phone, or tablet, and it's free to use. Now let's look at another alternative to Microsoft Word, Office Online, also called Word Online. Word Online is a free web-based version of Microsoft Word. You can often create and edit documents online without installing anything on your computer or in your cell phone. One of its best features is real-time collaboration. You can see updates from your classmates or co-authors instantly, as long as you have internet connection. You can also share documents easily, and it works on different devices like Windows, Chromebook, or Linux. Most of the Word features are available, so you can complete school projects or research papers and group work just like in the desktop version. Now, let's talk about another alternative to Microsoft Word. It is Google Docs. Google Docs is a web-based word processor that lets you create, edit, and share documents online. It's free to use with a Google account. One of its best features is real-time collaboration, which means you and your classmates can work on the same document at the same time and see each other's changes immediately. Other useful features include versions history, so you can track changes or restore previous versions, templates for reports or proposals, and offline access to keep editing even without internet. So Google Docs also works real well with other Google tools like Gmail and Google Drive, making it easier to save and share your work. Now, let's talk about another online tool called Etherpad. Etherpad is an online document editor that allows real-time collaboration. This means that you and your classmates can work on the same document at the same time without sending files back and forth. You don't even need to sign up, just create a new FAD, share the link, and start collaborating. Etherpad is very useful for group projects, brainstorming, joint writing tasks, or planning activities. You can work on articles, reports, to-do lists, or even press releases together, even if you are far apart. It also allows plugins and customization, and you can import or export files in many formats. Now let's explore another online word processor called Zoho Writer, which is part of the Zoho Office suite. Zoho Writer is a free online tool that lets you create, edit, and format documents. You can collaborate with your classmates in real time, add images, charts, table, and even design professional looking layouts. It automatically saves your work so you won't lose any progress if your internet disconnects. You can also access your documents from any devices, and it supports importing and exporting files in Word, PDF, HTML, and more. Security features like encryption and two-step verification make your work safe. Zoho Writer is perfect for school projects, research papers, and collaborative assignments, helping you work efficiently and professionally. Now let's look at another alternative to Microsoft Word called OpenOffice Writer. Is a free word processor that allows you to create, edit, and format documents such as reports, letters, and school projects. It includes useful tools like spell check, formatting options like bold and italic, inserting images and mail merge for creating multiple documents at once. It is part of the OpenOffice suite, which also includes programs for spreadsheets, presentations, graphics, databases, and mathematical formulas.
One advantage of OpenOffice Writer is that it can be open and save Microsoft Word files, and it can also export documents as PDF files. This makes it a powerful free desktop alternative to Microsoft Word, especially for students who need to work offline. Another alternative of Microsoft Word is AbiWord. AbiWord is a free and lightweight word processor designed for speed and simplicity. It supports many file formats such as DOC, ODT, RTF, and HTML, which means it can open documents from different word processing programs. It also includes useful features like spell check, tables, templates, and mail merge. One interesting feature is its collaboration tool called AbiCollab, which allows users to work together on a document in real time. Because AbiWord requires very little system resources, it is a great option for older computers or for users who want a simple writing tool. Another alternative to Microsoft Word is Charty. Charty is a free word processing application designed for Windows users. It is based on Microsoft WordPad engine, but it includes additional features that make writing and editing documents easier. Charty provides useful tools such as spell checking, inserting images, tables, and hyperlinks. And it also allows you to export documents as HTML or PDF files. It has a tab interface which helps users manage multiple documents at the same time. Because it is lightweight and loads quickly, Charty is a great option for students and professionals who need a simple but efficient writing tool. Now let's look for another alternative to Microsoft Word is WPS Office. I know that some of you know this or use this. WPS Office is a complete office suite that includes three main tools: WPS Writer for documents, WPS Presentation for slides, and WPS Spreadsheets for data and calculation. It is considered one of the closest free alternative to Microsoft Office because its interface looks very similar. It supports Microsoft file formats like Docs on Docs. WPS Office also includes PDF tools, allowing users to convert PDF files into Word documents or merge multiple PDF files together. Another useful feature is a template gallery, where users can download free templates for reports, presentations, and spreadsheets. It also allows you to open multiple documents at the same time using a tab interface. Our last alternative of Microsoft Word is a SoftMaker Free Office. This is a free office suite that includes several tools such as TextMaker for documents, PlanMaker for spreadsheets, and presentations for slides. TextMaker works very similarly to Microsoft Word and allows you to create and edit documents with tables, charts, graphics, and different text formatting styles. It also includes templates that can help you create professional-looking documents. Another advantage of SoftMaker Free Office is that it works on many platforms such as Windows, Mac, Linux, Android, and which means you can continue working on your documents even on mobile devices.